Hello, hello. Magandang araw sa inyong lahat, listeners. Kakaibang kwento na naman ang mapapakinggan natin ngayon. Umpisahan na po natin. Hindi ko kailanman inakala na ang stepmother ko pala ang kakikitaan ko ng napakaraming sikreto. Hello po, Miss Bella. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Angela. Hindi kami close ni Tita Melly. Hindi rin naman kami magkaaway. Maayos naman ang pakikitungo namin sa isa't isa. Nag-uusap kami kapag may kailangan. Sabay kumakain kapag nagkakataon. Pero hanggang doon lang. Wala kaming relasyon na parang sa tunay na mag-ina. Tita Melly ang tawag ko sa kanya mula pa nung inuwi siya ni Papa sa bahay namin. Hindi rin naman na yon ipinilit na baguhin pa. Hayaan niyo kong ikwento ngayon ang karanasan ng private nurse ni Papa. Angela, ikaw na munang bahala dito ha. Opo tita, tatawag na lang po ako sa inyo kapag may kailangan ako. Salamat. Alam ko maaasahan ka talaga dito sa bahay. Anong oras po pala kayo uuwi? Hindi ko alam eh. Pero susubukan kong makauwi ng maaga. Okay po, sige po. May pupuntahan ka ba? Wala naman po. May tatapusin lang po akong report sa project namin. Oo sige. Susubukan kong makauwi ng mas maaga para magkaroon ka ng time na makagawa dyan. Sige po tita, salamat po. Sa loob ng halos 12 taon, sapat na sa aming dalawa ang magbigay ng respeto sa isa't isa. Abala rin kasi si Tita Melly sa pagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya namin. Mayroon kaming hardware sa bayan, isang malaking pwesto sa palengke na nagbebenta ng mga school supplies at iba pang mga kagamitan. Mayroon din kaming 3 palapag na paupahang building na halos puno ng mga umuupa. Si Papa ang lahat ng nagsimula ng yon, pero nang tumagal, si Tita Melly na ang halos humahawak ng lahat. Dahil nag-uumpisa ng magkasakit noon ang papa ko. Kaya nung biglang ma-stroke si Papa, nagbago ang takbo ng buhay namin. Magtiis na lang muna tayo ha. Opo tita, naiintindihan ko naman po kung anong sitwasyon natin ngayon. Ito yung hindi natin napaghandaan. Oo nga po, pero ganun po talaga. Hindi po natin kontrolado ang lahat. Hindi po natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin bukas o sa makalawa. Salamat na lang din sa'yo ha. Napaka maintindihin mo. Wala yon tita. Alam ko namang ginagawa mo yung lahat para sa negosyo ni Papa. Yun na lang kasi ang tanging kaya ko. Parte yun ng pagmamahal ko sa kanya. Salamat po sa pagmamahal niyo sa Papa ko ha. Nako. Wala yun. O siya, sige. May pupuntahan lang ako saglit ha. Bibili na rin ako ng ulam natin. Para naman hindi puro yung rasyon dito sa ospital ang kinakain mo. Oo nga po. Matabang po yung karaniwang luto nila dito. Sige po. Salamat po ha. Magtutulungan tayo. Huwag kang mag-alala. Kahit ganyan na ang papa mo, hindi magbabago ang tingin ko sa kanya. Tatandaan ko po yan, tita. Sigurista, manang-mana ka dyan sa papa mo. Aalis na ako. Sige po, mag-ingat po kayo. Mahigit 2 linggong na ospital noon si Papa bago siya tuluyang nakauwi. Hindi na siya makalakad ng maayos noon, Miss Bella. Hirap na rin sa pagsasalita. At halos lahat ng simpleng bagay kailangan na niyang ipagawa pa sa iba. Noong gabing nakauwi siya, habang kumakain kami, paminsan-minsan ay sumusulyap ako kay Papa na noon ay nakaupo sa wheelchair. Tahimik lang siyang ngumunguya, pero pakiramdam ko, nahihiya siya sa naging kalagayan niya. Angela. Po, tita? Ilang araw ko na kasing pinag-iisipan to eh. Ang tungkol saan po? Tungkol sa papa mo. Ano pong meron kay Papa?
May nangyari po ba sa kanya? Hindi. Wala naman. Pero hindi na natin kakayanin na tayo lang ang mag-aalaga sa kanya. Ginagawa naman po natin ang lahat, tita. Hindi naman sa ayaw ko siyang alagaan ha. Kung tutuusin, gustong gusto ko na laging nasa tabi niya. Kung pwede ko lang sanang iiwan lahat ng negosyo para siya na lang ang aasikasuhin ko. Pero sino pong mag-aasikaso sa mga negosyo natin kung pababayaan nyo na lang? Ayun na nga. Dahil kapag pinabayaan ko ang mga negosyo, paano tayo? Saan tayo kukuha ng pambili ng gamot ng papa mo? Paano ng therapy niya? Paano yung mga empleyadong umaasa sa atin? Paano na rin ang pang-araw-araw natin? Kaya naisip ko na mag-hire na lang ako ng private nurse. Sigurado ka ba, tita? Hindi ba dadagdag lang yun sa mga gastusin natin? Oo, dadagdag. Pero yun na lang ang paraang naiisip ko para mabantayan siya. Hindi naman tayo laging available, hindi ba? Nag-aaral ka pa at ako naman may inaasikasong negosyo. Sa bagay, tama naman po kayo. May nakausap na po ba kayo? May nairekomenda sa akin ng neurologist ng papa mo. Okay naman daw yun dahil ilang taon na daw yun sa pag-aalaga ng mga stroke patients. Ganun po. Sana po mabait siya para hindi naman po mahirapan si papang makisama kahit na hindi siya nakakapagsalita. Yun nga sana. Sana nga, makikita natin kapag dumating na rito. Makalipas lang ang 2 araw. Tumigil ang isang puting sasakyan sa harap ng bahay namin. Lumabas ang isang babaeng nasa 40 na. May dala siyang maleta at isang backpack. Parang magbabakasyon nga lang ang style, pero dahil naka-uniform siya, napagtanto kong nurse siya. Binuksan kaagad ni Manong Ben ang gate namin. Kayo po ba si Ma'am Camille? Opo, ako nga. Tuloy po kayo. Good morning. Good morning din. Ako si Melly, asawa ko ng aalagaan mo. Ako naman si Camille. Eto naman si Angela, anak siya. Hi po. Malaki na pala ang anak ni Sir. Welcome po. Salamat. Tara, pumasok na tayo. Siya nga pala, Camille. Naka-schedule ang therapy niya tuwing Lunes, Merkules at Biyernes. Okay. Mahigpit din ang oras sa gamot. Hindi pwedeng malipasan ng mga ilang minuto or ilang oras. Na-note ko na yan sa notebook ko bago nyo pa sabihin. Sige, mainam naman. May maintenance din siya sa blood pressure at diabetes. Walang problema sa akin yan. Eto ang kwarto niya ha. Ayan. Love. Nandito na yung private nurse na kinuha ko para may mag-aalaga sa'yo. Good morning po, sir. Ako po yun. Hirap pa siyang magsalita. Kaya tango, iling, senyas lang ang way of communication niya. Kaya pagpasensyahan mo na ha. Okay lang naman. Malinaw naman sa akin. Pagtiyagaan mo na rin siya ha. Para kasing bata to minsan Hindi naman nabago sa akin yan. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko kung anong trabaho ko. Salamat naman kung ganon. Mabait ang unang impression niya sa amin. Magalang, mahinahon, mukhang alam ang ginagawa. Habang pinagmamasdan ko silang dalawa ni Tita Melly, napaisip ako na baka tama nga ang desisyon ni Tita. Hindi ko alam na ilang oras lang ang lilipas. Unti-unti nang bababago ang tingin naming lahat kay Camille. Hindi pa man natatapos ang unang araw ni Camille, may napansin na agad akong kakaiba sa ugali niya. Pero minabuti kong huwag na munang ipagsabi. Noong una, iniisip ko, baka naninibago lang siya. Baka dala lang yon ng pagod niya sa biyahe. O baka naman seryoso lang talaga siya sa trabaho. Mukhang
ayos naman siya, no? Opo, pero parang masyado yata siyang dedicated sa trabaho. Hindi na kasi nagpahinga eh. May mga ganyan talagang empleyado. Maraming ganyan na makikita ka kapag ikaw nang may hawak ng negosyo. Hindi sayang ang binayad sa kanya, ganun po ba? Oo, tama ka, ganun na nga. Sa bagay, mas okay naman po yan. Halatang magagawa niya ng maayos yung trabaho niya. Oo, at yun naman ang gusto natin, hindi ba? Opo, dahil para naman po kay Papa yun eh. Tama ka. O siya, sige na. Maghahanda ko ng makakain natin. Tutulong na po ako. Nako, hindi na. Diyan ka na lang. Tita naman, para namang bago sa inyo yung pagtulong ko. Ikaw talaga, hayaan mo na muna akong pagsilbihan kayo. Ngayon lang ako walang masyadong gagawin eh. Okay po, sige. Kayo pong bahala. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang pinapakita ang ugaling hindi namin inaasahan. Bandang 10:00 ng umaga noon, oras na ng pag-inom ng gamot ni Papa. Nasa kusina ako noon at tinutulungan si Aling Rosa sa paghahanda ng tanghalian namin nang marinig kong magsalita si Tita Meli. Camille. Yes, ma'am. Pwede mo bang ilagay dito sa organizer na to yung mga gamot ng asawa ko? Nakasanayan na kasi naming maghiwa-hiwalay sila ayon sa oras ng pag-inom. Hindi na kailangan. Ganito talaga ang sistema ko. Naiintindihan ko naman yun. Suggestion lang naman ito para mas madali nating makita at nasa isang lugar lang yung mga gamot niya. Ay, hindi na nga kailangan. Kabisado ko na yung mga oras at yung gamot ang ibibigay ko. Iba-iba kasi ang maintenance niya. Baka lang kasi malito ka. Inaalala ko lang naman yung asawa ko. Huwag niyo na akong pakialaman, pwede ba? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, huwag niyo na akong pakialaman. Hindi naman kita pinapakailaman. Ano yung ginagawa niyo? Nagbibigay lang naman ako ng suggestion para sa asawa ko rin naman yun at sa pagpapatali na rin ng trabaho mo. Ma'am, sa ito sasabihin ko sa inyo ha. Ilang taon na akong nurse, kaya alam ko kung anong ginagawa ko. Wala naman akong sinabing hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Para kasing gusto nyong ipakita sa akin na mas marunong pa kayo kaysa sa akin na isang nurse. Camille, natural lang naman na may isasuggest ako paminsan-minsan para naman yun sa pagpapadali ng trabaho. Pero ako ang nurse dito at ako ang may alam sa pasyente kaya dapat lang ako ang masusunod. Oo, pero asawa ko naman ang pasyente mo. Natural na nag-aalala ko sa kanya. Tita, hayaan niyo na lang muna siya. Hindi po maganda na maririnig ni Papa na hindi kayo magkasundo nung nurse niya. Nako. Sige na, tama ka. Pasensya na sa pagtataas ng boses ko at sa pagpipilit. Hindi na nagsalita noon si Camille, pero kitang-kita ko ang pagkainis sa mukha niya. Pagsapit ng tanghali, muli silang nagtalo ni Tita. Habang sinusubukan ni Camille na paupuin si Papa sa wheelchair niya, lumapit si Tita Meli para alalayan at paalalahanan ng nurse. Sandali lang. Bakit na naman? Masakit kasi yung kaliwang paa ng asawa ko. Namamaga pa nga ng bahagya eh. Pwede mo bang suportahan muna siya rito bago mo siya iangat? Sa tingin mo ba, hindi ko alam yan? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ano pala? Nag-aalala lang naman ako sa asawa ko, kaya pinapaalalahanan lang kita. Ma'am, sa ospital, mas mabibigat pa nga ng mga pasyente ang hinahawakan at inaalalayan ko. Kaya wag niyong sabihin ang gagawin ko dahil alam ko na yan.
Ako na lang po ang tutulong kay Papa. Maupo na po kayong dalawa. Hindi na. Ako ang nurse dito. At ako ang may trabaho dito. Hindi kayo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na namin dapat alalayan pa si Papa kapag gusto namin. Pakirespeto na lang sana kung ano yung mga sasabihin namin. Eh di sige, bahala kayo. Kapag may nangyari sa kanya, kayo lang ang dapat sisihin ha. Huwag niyong ibabato sa akin. Masisira ang record ko dahil dyan. Oo, sige, naiintindihan namin. Kinagabihan naman, narinig naming tumunog ang bell sa kwarto ni Papa. Mabilis na tumayo noon si Camille. Pagkalipas lang ng ilang minuto, sumunod naman si Tita Melly. Kasunod na rin ako. Paglapit niya sa kwarto, nakita niyang nakaupo si Papa at hirap uminom ng tubig. Camille, baka naman pwede mong alalayan siya ng kaunti para makainom siya ng maayos. Hindi naman na siya bata. Alam ko, pero kaya niyang uminom. Nanginginig pa ang kamay niya. Bibigyan ko siya ng oras. Hayaan niyo siya. Paano kapag natapon ng tubig? Parte yon ng recovery niya. Kaya huwag niyo siyang tutulungan. Hayaan niyo siyang gawin kung ano yung mga dati niyang ginagawa. Ako na ka. Excuse lang. Ma'am, ako ang naka-duty dito. At ako ang asawa niya. Hindi ko matitiis na ganyan ang kalagayan niya nang hindi siya tinutulungan. Kung lahat na lang ng gagawin ko may kukontra, baka gusto nyo kayo na lang ang mag-alaga sa kanya. Sasabihin ko na lang na hindi kayo nagtitiwala sa akin. Hindi naman ganon yung punto ko. Kung ganon, ano yung kinikilos nyo? Ang punto ko lang kasi yung asawa ko at nakikita kong nahihirapan siya, kaya hindi ko yun hahayaan lang. Oo nga, pero trabaho ko to. Pakiramdam ko, bawat galaw ko rito binabantayan nyo eh. Natural lang naman yon, hindi ba? Dahil asawa ko ang inaalagaan mo. Sige, sabihin na natin. Pero kung gusto nyo kayo ang masunod, sige, hindi na lang ako kikilos hanggat hindi nyo sinasabi ang dapat kong gawin. Kaya nyo ba yon? Hindi na sumagot si Tita Melly noon. Tahimik na lang siyang lumabas ng silid. Akala ko doon na matatapos ang lahat sa pagitan nila. Pero mali ako. Mula ng araw na yon, halos bawat simpleng paalala na uuwi sa mainit na sagutan. Kapag may sasabihin si Tita Melly, naiinis na kaagad si Camille. Isang araw, narinig kong nag-uusap sina Aling Rosa at Manong Ben sa kusina. Grabe, ang tapang nung nurse na yun ano? Oo nga. Unang araw pa lang ano? Akala mo siya nang may-ari ng bahay na to? Si Ma'am Melly pa naman napakahaba ng pasensya. Tignan mo, kapag nagtagal-tagal pa yan, baka isang araw makikita na lang natin na magagalit na yang si Ma'am Melly. Akala ko pa naman mabait yan nung unang dating niya. Ay nako, mukhang magugulo ang bahay na to nang dahil sa nurse na yan. Huwag naman sana. Si Sir ang magiging kawawa. Mahirap ma-stress ng may sakit. Ay, tama ka dyan. Dapat talaga makisama yung babae na yan. Oo, ang kaso, ayaw magpatalo. Ayun na nga ang problema. Sige na. May asikasuhin pa pala ako sa garahe. Nachismis na naman ako sa'yo. Ikaw kasi. Aba, ikaw nga itong pumunta rito para sabihin yan. Tapos ako pang sisisihin mo. Aba, sira ulong ito. O sige na, pumunta na ako ron. Hindi ko alam kung bakit, pero habang naririnig ko ang usapan nila, pakiramdam ko hindi na lang simpleng bangayan ang mangyayari sa bahay namin. Lumipas ang halos 2 linggo. Sa loob ng mga panahong yon, hindi na nawala ang iringan ni Tita Melly at ni Camille. Hindi man araw-araw ang sigawan, araw-araw naman silang may hindi pinagkakasunduan. Ano na naman ba? Lagi ka na lang may itinuturo. Hindi na ako nakakapagtrabaho ng maayos ha?
Sinasabi ko lang naman yung mga pinamumunas mo, abay halo-halo. Ay nako, marunong pa kayo sa akin eh. Nagpapaalala lang naman ako. Siyempre, kailangan malinis ang mga gagamitin mo sa asawa ko. Wala ba akong isip para gawin ko yon? Kaya nga sinasabi ko. Ay, ikaw na lang ang gumawa. Oh, ayan, ikaw nang magpatuloy niyan. Magla-lunch break na ako. Bakit ako pang inuutusan mo? Dahil mas alam mo naman kung anong gagawin. Ay, pambihira. Sinigawan niya ba talaga ako? I-report ko talaga yung babae na yan. Grabe. Ngayon ko lang napapansin na parang umiikli yung pasensya ni Tita Melia. Isang hapon, kararating lang ni Tita Meli galing sa hardware noon. May hawak pa siyang makapal na folder. Kapapasok pa lang niya sa sala, dumiretso na siya kaagad sa kwarto ni Papa. Yun na kasi ang nakagawian niya. Sa tuwing dadating siya, hindi siya dumidiretso para magpalit. Dumidiretso siya para silipin ang kalagayan ni Papa. Ako naman ay nasa kusina noon at naghahanda ng merienda. Makalipas ang ilang segundo, narinig ko ang boses ni Tita. Alam kong may mangyayari na naman, kaya agad akong tumakbo. Pagdating ko sa kwarto, nakita kong nakapikit si Papa habang nakatagilid ng alanganin ng katawan. Basang-basa siya ng pawis, namumula rin ang likod ng balikat niya. Samantalang si Camille naman nasa beranda. Nakaupo habang hawak ang cellphone niya. Camille! Bakit? Nandyan ka na naman pala. May CCTV na naman ako. Bakit mo iniiwang mag-isa ang asawa ko? Hindi ko naman siya iniiwan na. Hindi iniwan? Eh bakit nandoon ka? Sandali lang naman ako ron. Alam mong hirap gumalaw ang asawa ko. Tapos iniiwan mo nang mag-isa lang. Nakahiga lang naman siya kaya kampante akong lumabas. Eh paano kung may nangyari? Wala namang nangyari, hindi ba? Tinitignan ko rin naman siya. Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Ano bang gusto nyo, ha? Gusto ko lang naman gawin mo kung ano ang trabaho mo. Ginagawa ko naman ah. Iyan ba ang pag-aalaga, ha? Ay nako, hindi nyo alam kung anong protocol. Protocol nyo ba ang mag-cellphone habang mag-isang nakahiga ang pasyente nyo? Hindi nyo naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Ma'am, respeto naman sana ha. Hindi na bata yan para bantayan ko habang nakahiga siya. Simula nang dumating ka rito, wala ka ng ibang ginawa ko hindi sumagot sa mga sinasabi ko sa'yo. Hindi ko lang ho hinahayaan na maliitin niyo ko. Hindi naman kita minamaliit at walang nang mamaliit sa'yo. Lahat na lang ng galaw ko pinupunan niyo. Dahil mali at nagpapaalala lang naman ako. Masyado ka lang talagang pikon at lahat ng sinasabi ko minamasama mo. Unti-unti nang tumataas no ng boses nilang dalawa. Napahawak na ako sa braso ni Papa. Kitang-kita kong nanginginig siya at alam kong hindi niya gusto ang nangyayari. Maging ako rin, hindi ko gustong nag-aaway na naman silang dalawa. Tita, tama na yan. Naririnig po kayo ni Papa. Camille, tinanggap kita sa bahay na to. At ano? Ginagawa ko naman ang trabaho ko. Hindi yun ang nakikita ko. Ano bang gusto mong trabaho ang gawin ko? Ha? Lumuhod ako? Maging mulat ang mata ko 24/7 para lang bantayan niyang asawa niyo? Hindi ganon. Ang gusto ko lang matuto ko rin namang makinig. Bakit naman ako makikinig sa walang alam sa pag-aalaga ng mga nurse? Lagi nyo na lang kaming pinupuna. Hindi nyo kasi alam na ito na ang way ng pag-aalaga sa ngayon. Ate Camille, tama na po. Lumabas ka na lang muna at magpakalma. Yang tita mo ang dapat mong pakalmahin. Pakailamera masyado. Hindi ko inaasahang maririnig namin yon. Nanahimik ang buong bahay.
Akala ko mapupuno na si tita, pero ngumiti lang siya. Ngiting hindi ko maipaliwanag, para kasing napakalamig nun. Pagkatapos ay lumapit siya kay Papa. Maingat niya tong inayos sa higaan. Pinunasan ng pawis, inayos ang unan at tsaka siya tahimik na lumabas ng kwarto. Hindi na siya nagsalita pa noon, ni hindi niya nga ako kinausap. Pa, pasensya ka na ha. Hayaan mo, aayusin namin ni tita ito. Huwag kayong mag-alala, magkakasundo din sila. Huwag niyo nang masyadong iisipin yun ha. Hindi dapat kayo nai-stress. Kami pong bahala. Kinagabihan, hindi na bumaba si Tita Meli para maghapunan. Pinadalhan ko siya ng pagkain kay Aling Rosa. Pero ilang minuto lang ang lumipas, bumalik na siya. Doon na ako nagtaka. Napaisip ako, hindi ugali ni Tita Meli ang magkulong. Kahit gaano pa siya kapagod o kahit na masama ang pakiramdam, lagi siyang sumasabay na kumain sa amin. Hindi daw muna siya kakain. Bakit daw ho? Hindi ko rin alam, Ma'am Angela. Wala naman pong sinabi sa akin na dahilan. Ay, ganun ho ba? Sige ho, wag na nating pilitin. Kayo na lang po ni Manong Ben ang sumabay sa akin. Naku ma'am, nakakahiya naman po. Sige na po, wala po kong kasabay kaya mawawalan ako ng ganang kumain. Ayan ako. O sige po, Ben, halika na. Samahan na natin dito si Ma'am Angela bago pa magbago ang isip niya. Naku ma'am, salamat po ha. Wala po yun. Kapag wala po akong kasabay, kayo ang sasabay na kumain sa akin ha? Ma'am, eto lang naman ang unang beses na mangyari ito sa inyo. Kahit naman na hindi magandang pakiramdam ni Ma'am Meli, sinasabayan niya kayo. Kaya nga po hayaan niyo na po. Kumain na po tayo. Noong gabi ding yon, hindi na ako mapakali. Bandang 11:00 na ng gabi, nauhaw ako noon. Rinig na rinig ko yung ugong ng hangin at huni ng mga kuliglig sa labas. Habang papunta ko noon sa may kusina, napansin kong may ilaw sa maliit na silid. Silid yon na bihirang buksan dahil ginawa na yung tambakan. Sa totoo lang, ni minsan hindi pa ako nakapasok ron. Nagtaka na ako, dahan-dahan akong lumapit. Bahagya namang nakabukas ang pinto. At mula ron, may naamoy akong kakaiba. Ano bang meron dito? Bakit kaya nakabukas to? May natutulog na kaya rito? Baka naman inayos na. Ay, teka lang. Parang may nagluluto. Pero, 10 oras na ng gabi ah. Ay, bakit parang natatakot ako? Nakakakilabot naman. Wala naman sigurong multo rito. Sisilipin ko na nga lang kung anong meron. Amoy ng pinakaluang mga dahon. May halong usok ng kandila at parang may insensong hindi ko maipaliwanag. Sumilip ako. Nakita ko si Tita Meli. Nakaupo sa sahig. Sa harap niya may maliit na mesa. Naroon ang isang tasa na sinasalinan niya ng mainit na tsaa. May ilang tuyong dahon na hindi ko na rin makilala sa tabi. Tapos isang maliit na itim na ribulto na noon ko lang nakita. Ano bang ginagawa ni tita? Ang weird naman yata ng mga trip niya ngayon. Dito pa talaga siya nagtsatsaa? Ano kaya yun? Ayaw niyang makita siya? Pero hindi naman ugali ni tita yun eh. Tsaka ano kaya yung ibang mga nakalagay doon? Parang nakakatakot yung itim na ribulto na yun. Para siyang may sariling buhay. Ay, bakit kaya ginagawa to ni tita? Aalis na sana ako noon nang may marinig akong ibinubulong ni tita habang nakayuko siya doon sa may itim na ribulto. Hindi ko marinig yung sinasabi niya. Nakikita ko rin na may maliit na mangkok na may tubig sa tabi niya. Paminsan-minsan, isinasawsaw niya ron ang daliri niya tapos pipikit ang mga mata. Nanlalamig noon ang buong katawan ko.
Hindi ko maintindihan kung ano bang nakikita ko, Miss Bella. Hindi naman siguro to kakaiba. Baka dasal lang nila tita ito. Siguro parte ng tradisyon nila. Oo nga siguro, ganun na nga. Wala naman sigurong masama sa ginagawa niya. Ay, hindi ko na lang siya guguluhin. Ano ba yan? Iinom lang sana ako ng tubig kung san-san pa ako napupunta. Makabalik na nga. Yon ang paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko na bahagi yon ng paniniwala nila sa probinsya. Pero habang nakatingin ako kay Tita Meli, pakiramdam ko may bahagi ng pagkatao niya na ngayon ko palang tunay na nakikilala. Pagkatapos ng gabing yon, pinilit ko ng kalimutan ang lahat ng nakita ko. Hindi naman lahat ng hindi ko naiintindihan dapat ko ng katakutan. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo lang silang nagkakainitan ni Camille. Ano bang ginagawa mo? Nanguha ka ng mag-aalaga sa asawa mo tapos papakialaman mo rin naman. Hindi naman ako makikialam kung tama ang ginagawa mo. Ano bang mali ha? Paiinumin ko lang naman siya ng gamot. May mali pa ba doon? O may other way pa ba ng pagpapainom ng gamot ang gusto mong gawin ko? Dahil hindi pa oras, kaiinom lang niya ng gamot kani-kanina lang. Para nga hindi niya naiinumin mamaya. Twice a day nga ang sabi. Oo nga, pero may 8 hours interval yan. 3 oras pa lang ang nakakalipas. Gusto mo na naman siyang painumin? Gusto mo ba talagang ma-overdose ang asawa ko? Hay nako, lahat na lang. Mas magaling ka pa talaga sa akin sa lahat-lahat ha? Ano bang ginagawa mo? Pinapaalis ka. Pakialamera ka rito. Nakakagulo ka sa trabaho ko. Aray ko! Ano ba? Tita, nagkamali yata ako ng tapak. Ang sakit ng paa ko. Ate Camille, wag naman po sanang umabot sa nagkakasakitan na kayo ni tita. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Nakikita mo naman, hindi ba? Pero siya, nakikialam. Umalis ka na lang, Camille, pwede ba? May contract tayong pinirmahan at hindi ako makakaalis ng basta-basta. Ako pa rin ang employer at ako ang masusunod kung paaalisin na ba kita o hindi. Kahit anong pagpapaalis ni Tita Meli, ipinipilit pa rin ni Camille na manatili. Pero nagbago ang lahat makalipas lang ang halos 1 linggo. Napansin kong tila tumatamlay si Camille. Habang naghahanda nun si Aling Rosa ng almusal, dumating si Camille sa may kusina. Namumutla siya. Halata ring hindi na nakakatulog. Nakahawak pa nga siya sa sintido niya habang naglalakad palapit. Nurse Camille, okay lang ba kayo? Hindi ko ba alam? Simula kagabi, ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko. Ang sakit-sakit pa nga ng ulo ko. Nilalagnat ba kayo? Ewan ko, parang wala naman. Ate Camille, baka gusto niyong magpahinga na muna. Ako na munang mag-aalaga kay Papa. Kaya ko naman ho siyang alagaan. Wala rin naman ho akong masyadong gagawin. Hindi na. Kaya ko naman. Pero mukha kasing nanghihina ka na eh. Kaya ko pa nga. Sigurado ka ba? Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Angela, trabaho ko to. Huwag na kayong makialam, okay? Ikaw lang naman ang inaalala ko, ate. Kapag sinabi kong kaya ko. Tapos ang usapang to. Napatingin ako kay Tita Meli. Tahimik lang itong umiinom ng kape. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin nga siya tumitingin kay Camille. Para bang wala siyang pakialam sa nangyayari. O sadyang hindi niya lang talaga pinapansin yon. Pagsapit ng tanghali, habang kumakain kami, bigla na lang napatakbo si Camille palabas ng kusina. Sunod-sunod ang naging pagsuka niya sa lababo. Dali-dali namang lumapit si Aling Rosa sa kanya. Naku! Ito po ang tubig. Ano bang nangyayari sa inyo, Nurse Camille? Hindi ko alam. Ilang beses na nga akong nagsusuka ngayong araw na to. Baka naman ho, may kinain kayong hindi maayos.
Kaya nagkakaganyan ang tiyan nyo. Wala pa nga akong halos kinakain eh. Naku, baka naman buntis kayo ha, Nurse Camille. Ganyan kasi yung asawa ko nung nagbuntis eh. Laging suka ng suka. Hindi. Sigurado ka ba? Oo, wala naman akong asawa. Tsaka, wala namang nakakalusot sa akin. Na hindi nga ako lumalabas ng bahay na to, hindi ba? Kung ganun, bakit ka nagkakaganyan kung hindi ka naman buntis? Hindi ko nga rin maintindihan. Ilang araw na ring masama ang pakiramdam ko. Kung hindi pala magandang pakiramdam mo, pagpahinga ka na lang muna. Eto, inumin mo. Makakatulong yan para maging maayos na yung tiyan mo. Hindi na kailangan. Kaya ko naman. Hindi ka magkakapagtrabaho ng maayos kung ganyan ang kondisyon mo. Kaya ko nga. Huwag niyo na nga akong pangunahan. Kayo ba ang nakakaramdam? Pag sinabi kong kaya ko, kaya ko. Alam ko kung anong nangyayari sa katawan ko. Kasasabi mo pa lang na hindi mo alam, tas ngayon, sasabihin mong alam mo kung nangyayari sa katawan mo. Sinasabi ko lang naman kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Hindi ako aalis sa duty ko. Gagampanan ko kung anong trabaho ko. Lumipas pa ang ilang araw. Sa halip na gumaling, mas lalo pang lumalala ang kalagayan ni Camille. Halos araw-araw siyang nagsusuka. Kapag may naaamoy siyang bagong saing, bigla na lang siyang naduduwal. Kapag naman dumadaan si Aling Rosa na may dalang bagong labang mga damit, at kapag may umaamoy na mabangong fabric conditioner, napapatakbo siya kaagad sa banyo. Isang araw, kaming dalawa lang ang magkasama noon. Habang inaasikaso niya si Papa, hindi ko na napigilan na magtanong. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, ate? Hindi ko alam. Pero Angela, wag mo akong pagtatawanan sa sasabihin ko, ha? Ha? Hindi, ate. Bakit? Ano ba yon? Pakiramdam ko kasi. May kung anong nangyayari sa katawan ko gabi-gabi. Ha? Nangyayari? Paano? Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin kayang ipaliwanag eh. May sumasakit ba? Ganon? Hindi. Wala namang ganon na nangyayari. Ano pala? Parang napapagod lang ako, ganon. Tapos, alam mo yon, mabigat yung pakiramdam ko. Mabigat? Na pakiramdam? Mabigat na pakiramdam? Sa dibdib ba? Hindi lang sa dibdib, kundi sa buong katawan ko. Kapag nagigising ako ng madaling araw, pakiramdam ko nga may nakatingin pa sa akin eh. Ate naman, tinatakot mo lang yata ako eh. Baka stress ka lang. Ewan ko, pero ilang araw ko nang nararamdaman yung ganon. Ewan, ngayon ko lang naramdaman yon. Nagpa-check up ka na ba? Kasi kung hindi pa, magpa-check up ka na. Hindi ka naman namin pinipigilan na lumabas ng bahay na to. Basta lang may mag-aalaga kay Papa. Tumango lang siya sa akin noon, pero halata namang wala siyang balak gawin ng sinabi ko. Ilang araw pa ang lumipas, mas lalo siyang pumayat. Lumulubog na rin ang mga mata niya, nangingitim ang ilalim na para bang ilang gabi na siyang hindi natutulog. Isang umaga, habang inaabot niya ang gamot ni Papa, napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. Ate Camille. Oh, ano? Bakit ba? Katulad ka na rin ba ng madrasta mo? Papakialaman ako sa lahat-lahat na lang? Ate, hindi. Iyang kamay mo kasi. Bakit? Anong meron dito? Nanginginig. Ha? Hindi mo ba nararamdaman? Hindi naman masyado. Kasi matagal na rin ang nginig yung kamay ko, lalo na kapag nababasa. Hindi ba kapag mga nurse, dapat hindi masyadong nanginginig ang kamay? Oo, pero hindi naman ibig sabihin nun hindi na pwedeng manginig ang kamay namin. Siguro napagod lang ako nitong mga nakaraan. Oo nga. Siguro nga. Hindi na siya nagpaliwanag pa noon. At hindi na rin niya ako pinansin.
Kinahapunan, may dumating ng therapist si Papa. Habang tinutulungan nitong igalaw ang braso ni Papa, napansin niyang nakaupo lang si Camille sa isang sulok. Napansin niya rin na namumutla ito, pero ngumiti lang naman si Camille nang tanungin siya. Kinagabihan, habang naghahapunan kami, napatingin ako sa may bandang leeg ni Ate Camille. Parang may maliliit na itim na batik roon. Noong una, akala ko dumi lang yon. Pero habang tumatagal kong tinititigan, para bang dumarami yon at ngayon ko lang talaga napapansin. Ate Camille, ano? May batik kang itim banda rito. Saan? Banda dyan sa may baba mo, papunta dyan sa may leeg. Alin ba? Ayan, dyan, kung nasaan yung kamay mo. Sandali nga, titignan ko sa salamin. Ano ba to? Hindi ko to nakita kanina. Ay, naku, oo nga. Pati dito sa braso mo. At dito rin sa may likod ng kamay mo. Hindi pwede to. Ano bang nangyayari sa akin? Camille, huwag ka na munang magtrabaho. Hindi. Magpagamot ka na muna. Hindi ko kailangan yon. Maayos naman ako. Kailangan mo. Hindi nga. Wala akong sakit. Ate Camille, makinig ka naman oh. Sabi nang wala. Simula nang dumating ako sa bahay na to, alam ko, gusto niyo na akong paalisin kaagad. Wala akong sinabing ganon. Pero yun ang gusto niyo, hindi ba? Bakit naman kita papaalisin ha? Kumuha nga ako ng private nurse, hindi ba? Para may mag-aalaga sa asawa ko. Tapos, papaalisin kita? Oo, dahil ayaw niyo sa akin. Camille, hindi naman ako galit sa'yo. Ayoko lang ng mga kinikilos mo. Nagsisinungaling ka. Akala mo kasi, aagawin ko sa'yo yung asawa mo. Trabaho ang pinunta ko rito, hindi pang aagaw ng asawa. Hindi yun ang inaalala ko. Ikaw at ang asawa ko. Hanggat kaya kong tumayo, magtatrabaho ako. Hindi niyo ako mapapaalis dito. Ngayon pa, na mas nararanasan ko na sa bahay na to ang maging malaya. Ang makatikim ng maayos na pagkain at ang makahiga sa malambot na kama. Hindi. Dito lang ako. Naiyabang ko na sa lahat ng kamag-anak ko kung saan ako nakatira. Kaya hindi na ako pwedeng mapahiya pa. Pagkatapos niyang sabihin yon, mabilis siyang umakyat sa kwarto. Naiwan kaming lahat na walang imik. Napabuntong hininga na lang si Tita Melly. Unti-unti niyang ininom ang natitirang tubig sa baso. Pagkatapos ay tumingin siya sa may hagdan. Mula ng gabing yon, halos wala nang nakakatulog ng mahimbing sa bahay namin. Gabi-gabi na naming naririnig na may umiiyak o di kaya napapadaing si Ate Camille. Noong una, iniisip lang naming lahat na lumalala lang talaga ang sakit niya. Hanggang sa dumating na nga ang gabing hindi ko makakalimutan. Bandang 2:00 ng madaling araw noon, nagising na lang ako sa isang napakalakas na sigaw. Ah! Aray! Ang sakit ng dibdib ko! Parang may tumutusok! Sino ba yun? Anong nangyayari, ma'am? Hindi ko rin alam. May narinig na lang din kasi akong sumigaw. Kami rin ho. Kahit nasa baba kami. Akala namin may nangyari na sa inyo eh. Kaya dali-dali kaming napatakbo. Hindi. Okay lang ako. Pati sila tita. Wala namang problema. Eh, sino ba yun kung hindi kayo? Si Ate Camille. Aray! Aray ko! Mabilis kaming tumakbo papunta sa kwarto ni Camille. Pagpasok namin, nakita namin siyang nakaluhod sa sahig. Hawak ang dibdib. Hingal na hingal siya. Lumapit ako kaagad sa kanya. Angela! Tulungan mo ako! Anong masakit sa'yo, ate? Dito sa may dibdib ko.
Parang may tumutusok. Manong Ben, dalhin na ho natin siya sa ospital. Sige ho, ma'am. Ihanda ko ng sasakyan. Huminga ka ng malalim, ate. Hindi ko na kaya. Subukan mo lang. Pakiramdam ko, may gustong pumatay sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Totoo, may ginagawa siya sa akin. Walang gagawa nun. Walang masamang tao dito sa bahay namin. Pero nararamdaman ko, pinaparusahan niya ako. Ma'am, sasabihan ko na ho si Ma'am Melly sa nangyayari. Hindi na, Aling Rosa. Ako nang tatawag sa kanya. Mabilis akong tumakbo nun sa may pasilyo. Nakabukas ang ilaw sa kwarto nila Tita Melly. Kakatok na sana ako nang mapansin kong bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahan kong tinulak yon at doon nakita kong nakatayo si Tita Melly sa harap ng isang maliit na mesa. Nakasuot siya ng puting damit. May nakasinding kandila sa tabi. Naroon din ang maliit na itim na rebultong minsan ko nang nakita. Sa kanyang kaliwang kamay, may hawak siyang isang itim na manika. Sa kanan naman, isang malaking karayom. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi niya ako napansin. Idinidiin niya ang karayom sa manika. Kasabay noon ang pagsasalita niya. Ayaw mong magpakumbaba. Ikaw na ang mali. Ikaw pang ayaw magpatalo. Ilang beses na kitang kinausap. Wala kang respeto sa kahit sino. Ilang beses kitang pinagbigyan. Lahat ng sinasabi ko, minamasama mo. Noong una akala ko pikon ka lang talaga. Pero hindi ka marunong tumanggap ng opinyon. Hindi ka marunong rumespeto sa bahay na tumanggap sa'yo. Ano bang sinasabi ni tita? Naguguluhan na ako sa ginagawa niya. Parte pa ba to ng tradisyon nila? Teka! Kasabay naman noon ang sunod-sunod na sigaw ni Camille. Napapikit ako. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Nagkataon lang ba ang lahat? O may koneksyon ang nakikita ko sa nararanasan ni Camille? Maya-maya, ibinabahan na ni Tita Melly ang karayom. Huminga siya ng malalim at mahina niyang sinabi, Kung noon ka pa nakinig, hindi na sana aabot pa sa ganito. Totoo ba talaga tong nakikita ko? May kinalaman kaya yun? Ay, hindi dapat ako makita ni tita dito. Ay, nako. Ito na lang talaga ang tanging naisip ko. Tahimik akong umatras pagkatapos doon. Tumakbo ko pabalik sa silid ni Camille. Pagdating ko ron, naroon na sina Manong Ben at Aling Rosa. Pinapaypayan nila si Camille habang umiiyak naman ito sa sakit na nararamdaman. Napatingin ako kay Camille. Pawis na pawis siya, namumutla at halos hindi na makahinga. Nasaan na si Ma'am Melly? Tulog pa po eh. Hindi ko na ginising. Hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya. Tawagin mo na si Ma'am. Ako na hong bahala. Ito ho ang pera. Kayo na pong bahalang magpunta kay Ate Camille sa ospital. Ako na hong magpapaliwanag kay tita. Oh, sige. Ben, tara na. Pero hindi na ako bumalik pa sa kwarto nila Tita Melly. Sa buong buhay ko, natakot ako sa babaeng itinuring kong pangalawang ina. Makalipas ang ilang oras matapos nilang makauwi, unti-unti ring humupa ang pagdaing ni Camille. Nakahiga na lang siya noon. Habang nakatingin ako sa kanya, hindi na mawala sa isip ko ang eksenang nasaksihan ko. Ang kandila, itim na rebulto, itim na manika, at ang malamig na boses ni Tita Melly na paulit-ulit ko pa ring naririnig. Hindi ko talaga makalimutan yun. Okay ka lang ba? Ay, tita kayo pala. Opo, okay lang po ako. Ang lalim yata ng iniisip mo ha. Pasensya na po tita. May gusto ka bang sabihin? Ha? Wala naman po. Sige, aalis na muna ako ha. Babalik ako kaagad. Sige po tita.
Mag-ingat po kayo. Ay, muntik na akong madulas ron. Makalipas ang 1 linggo, hindi na namin narinig pa ang malalakas na sigaw ni Camille. Pero hindi pa rin siya tuluyang gumagaling. Isang umaga, habang naghahanda si Aling Rosa ng almusal at si Manong Ben naman ay naglilinis ng bakuran, tahimik na bumaba si Camille dala ang mga maleta niya. Nakasalubong niya si Tita Meli sa sala. Nagkatinginan lang naman silang dalawa pero hindi sila nagsasalita. Ate Camille, aalis ka na? Oo. Bakit? Hindi ka pa naman magaling, hindi ba? Kaya mo na bang bumiyahe? Kaya ko na. Kakayanin ko. Mas kailangan kong magpahinga. Saan ka naman pupunta ngayon? Sa kapatid ko na muna. Ganun ba? Sige ate, magpagaling ka ha. Oo, salamat. Tita, hayaan mo lang siya, Angela. Mas mabuti nang hindi kami mag-usap. Baka masamain niya pa kung anong sasabihin ko. Natutuwa ka na siguro ngayon, ano? Ano bang sinasabi mo, ate? Dahil aalis na ako, wala ka nang papakialaman. Ikaw nang bahala sa asawa mo. Ate Camille, tama na. Wala lang ang sinasabi si tita sa'yo. Sige, ipagtanggol mo pa yung madrasta mo. Ate, pwede ba? Umalis ka na lang kung aalis ka. Hindi yung manggugulo ka pa. Talaga? Sana lang makahanap ka ng maayos na mag-aalaga sa kanya. Sige na ate, tama na. Napansin kong hindi naman makatingin ng diretsyo si Ate Camille kay Tita Meli. Pero ma-pride pa rin siya. Parang may gusto siyang sabihin. Pero bahagya na lang siyang yumuko. Mula sa pinto, pinanood ko siyang sumakay ng tricycle. Hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa paningin ko. Hindi na namin siya nakita pa matapos yon. Lumipas ang ilang araw, unti-unti ring bumalik sa dati ang bahay namin. Abala pa rin si Tita Meli sa mga negosyo. Parang walang nangyari. Pero ako, hindi ako mapalagay. Araw-araw, bumabalik sa isip ko ang nakita ko ng gabing yon. Hindi na nga ako halos makatulog ng maayos. Hanggang isang gabi, hindi ko na kinaya. Nakita ko si Tita Meli noon, nakaupo sa may kwarto niya habang nagbabasa ng libro. Tita? Bukas yan. Pasensya na po sa istorbo ha. Bakit? Hindi ka pa natutulog? Tita? Ano yon? May gusto sana akong itanong. Ano ba yon? Noong gabi kasing sumisigaw si Ate Camille sa sakit. Anong tungkol doon? Nakita kasi kita noon, tita. Nakita ko po yung lahat, pero hindi ko po maintindihan kung ano yung nangyayari. Matagal mo na palang alam. Opo, at araw-araw naaalala ko yun. Naguguluhan ako. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? Natatakot kasi ako eh. Sa akin, natatakot ka. Ano ka ba? Alam ko rin naman na dadating ang araw na itatanong mo yan sa akin at dadating ang araw na hindi ko maitatago ang lahat sa'yo. Nasa iisang bahay lang tayo. Imposibleng hindi mo yon makikita. Totoo ba yung nakita ko, tita? Hindi lahat ng nakikita ng tao maiintindihan niya. Tita, gusto ko pong malaman ang totoo. Kapag ba sinabi ko ang totoo sa'yo, handa ka bang tanggapin yon? Hindi ba mag-iibang tingin mo sa akin? Opo, tita. Susubukan ko po. May mga bagay akong ginagawa na hindi naman maganda. Pero hindi ko naman ginagawa yon para manakit lang.
Eh, kung gano'n, bakit nyo ginawa yun kay Ate Camille? Alam mo naman na ilang beses ko siyang kinausap, hindi ba? Ilang beses ko siyang pinagsabihan ng maayos. Nakiusap ako na makinig siya. Alam ko namang nurse siya. May pinag-aralan. Pero hindi naman ibig sabihin nun na wala na siyang dapat pang igalang. Sa bawat araw na nakikita kong napapabayaan niya yung papa mo, hindi ko kinakaya yon. Kaya gumawa na ako ng paraan para matuto siyang makinig. Kaya mo ba talagang gawin yung mga bagay na yun? Oo. At dahil yun sa mga gamit ko. Angela, kung gusto ko talagang mapatahimik si Camille, hindi na sana siya makakaalis pa ng buhay dito. Ginawa ko lang naman yon para umalis na siya ng kusa. Alam mo naman na kahit anong pagpapaalis ang gawin ko, hindi ba? Ipinipilit niya na may kontrata at ayaw niyang umalis. Kaya ba kinulam niyo siya? Kulam ang tawag doon, hindi ba? Oo. Ngayon, alam ko na. Alam ko na may dahilan kayo kaya ginawa niyo yun. Yun lang naman talaga ang gusto ko. Dahil habang nandyan siya, pakiramdam ko, lumalala rin ang papa mo. Mas nai-stress siya eh. Dahil hindi ho kayo nagkakasundo. Pero alam mo, nabalitaan ko, may trabaho na ulit si Camille. Talaga ho, magandang balita ho yan. Tama ka. Ang hindi ko lang alam kung nagbago na nga siya. Sana lang ho. Oo, dahil kung ibang makakatapat niya, baka hindi lang ganun sa ginawa ko ang mararanasan niya. Nako, wag naman ho sana, tita. Aba, sana nga. Ipagdasal na lang natin na nagbago na siya doon sa mga naranasan niya. Oo nga po, sana nga. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Hindi ko alam kung dapat pa ba akong matakot. Pero ang alam ko lang, marami pa pala akong hindi alam sa babaeng tumayong ina sa akin sa loob ng maraming taon. Hanggang ngayon, kapag napapadaan pa rin ako sa silid kung saan una kong nakita si Tita Meli, kinikilabutan pa rin ako. At kapag nakikita ko yung itim na manika, para bang kinakabahan ako. Sa tingin ko kasi may sariling buhay yon. Tunay nga na walang naidudulot na mabuti ang pagmamalaki at pagiging pikon. Sa buhay, dapat marunong tayong umunawa. Tingnan muna natin yung positive side bago mag-isip ng masama. Dahil hindi naman lahat ng opinyon masama. Minsan nga, way pa yon para mas makita natin ng mas malawak kung ano ang sitwasyon. Nagbibigay din yon ng option kung dapat ba nating sundin o hindi. Kung ano ang makakabuti. Kaya dapat open tayo sa lahat ng opinyon. Huwag agad minamasama. Hanggang dito na lang po, Miss Bella. Muli, ako po si Angela at ito po ang aming kwento. Sana po nagustuhan nyo ang story natin ngayon at sana kinapulutan to ng magandang aral. Paano ba yan? Hanggang dito na lang po. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like and comment. Magre-reply naman po ako. See you po sa next story. Maraming salamat po.